kayo na natira sa Pamilya Lu, ibigay niyo ang kasulatan ng paglikha. Bise punong bulwagang Pei, ang pamilya kong Pamilya Lu ay matagal nang namumuhay ng tahimik. Kailanman ay hindi kami naging kaaway ng Lingxiao Pavilion. Ngayong gabi ay nilusob niyo ang aming lumang tahanan. Masyado na kayong nangaapi. Ang apihin ka? Wala kang karapatan. Ibigay mo ang kasulatan ng paglikha. Pati na rin ang batang iyon na may sirang ugat. Ilabas mo siya at hahayaan ko ang Pamilya Lu na umalis ng mapayapa. Ang kasulatan ng paglikha ay pag-aari ng aming pamilyang Pamilya Lu. Bakit namin ito ibibigay sa inyo? Mayroon kayong oras hanggang matapos ang isang insenso, ibigay ang bata. Kung hindi, ang Pamilya Lu ngayong gabi ay mawawala na ng tuluyan. Ama, sabi ni Ina ay lumabas na po ako. Kahit hindi po ako marunong lumaban, handa po akong itaya ang buhay ko laban sa kanila. Channer, tandaan mo, hindi ka walang silbi. Sadyang isinilang ka lang na hindi tatahak sa landas nila. Sa bundok sa likuran ay may talampas ng sirang kaluluwa. Tumalon ka mula doon. Huwag kang lilingon. Huwag kang hihinto. At huwag mo na kaming pagbayarin para sa kanila. Mabuhay ka lang. Ang bagay na dinala ng Pamilya Lu sa loob ng 100 taon ay hindi dapat mawala. Ngunit hindi rin dapat maubos ang Pamilya Lu. Pumunta ka sa baba ng bangin. Kung makakaligtas ka, huwag ka nang muling magtitiwala sa katarungan ng mundong ito. Alis na. Lu Zongshan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo na ang kasulatan ng paglikha. At sisiguraduhin kong matatapos ng maayos ang anak mo. Ang grupong Lingxiao Pavilion, sa tingin niyo ba ay karapat-dapat kayong humawak sa lihim ng Pamilya Lu? Mahal ko. Hanapin siya. Ang batang iyon na may sirang mga ugat. Hanapin niyo siya. Kailangan siyang makuha para sa ating pinuno. Inay, Magaling! Inay, Ang talampas ng sirang kaluluwa na ito ay may lalim na 1,000 pie. Tiyak na wala na rin siya kung tumalon man siya. Chenner, mabuhay ka sana. Lu Chen, tumalon ka na. Ulihin siya. Jenner, huwag kang lilingon. Kailangang mahanap siya sa kahit anong paraan, makuha man siya o hindi. Gusto mong mabuhay? Kung ganoon ay wawasakin ko na rin, pati ang huli mong natitirang ugat. sino ka? Isang taong makakatulong sa iyo na manatiling buhay. Ipinanganak ka na may sira-sirang ugat, at ang daloy ng enerhiya sa buong katawan mo ay wasak na. Tanging huling bahagi na lang ng buhay mo ang natitira. Ang isang taong tulad mo ay nakuhang mabuhay hanggang ngayon. Paano mo nalaman? Dahil kapag naging emosyonal ka, ay nagkakagulo ang iyong katawan. Sa ganyang klaseng katawan, wala ka nang kayang aralin na kahit anong sining ng pakikipaglaban sa mundo. Kailangan kong lumabas. Para saan pa? Para mapahamak ka lang uli? Magbabayad sila. Hamp. Gamit ang sarili mo? Kahit pagkontrol ng enerhiya mo ay hindi mo magawa ng maayos, gusto mo pang tapusin ang mga tauhan ni Lingxiao Pavilion? Kahit gumapang pa ako, pipilitin kong makatayo ulit. Ang ibang tao ay gumagamit ng kanilang mga ugat sa pakikipaglaban, ngunit ang teknik na ito ay hindi dadaan sa mga ugat, kundi dadaan sa iyong espiritu at sa iyong isip. Anong klaseng teknik? Pulseless sword. Hanapin siya! Kahit pa wala na siyang buhay o bugbog sarado, dalhin niyo pa rin siya sa harap ko. Pei Li, Naiintindihan mo na ba? Sa ngayon, wala ka pang karapatang magkaroon ng galit sa puso. anong kailangan kong gawin? Simple lang. Ang natitirang huling buhay sa iyong katawan ay kailangan mong kuhanin mismo ng iyong mga kamay. Kapag nawala na yon, paano pa ako makakabuhay? Kung gusto mong magbayad sila, kailangan mo munang talikuran ang lahat. Umalis ka muna.
Ang lakas ng isang mandirigma ay galing sa ugat, pero kung gusto mong matutunan ang espada ng walang ugat, kailangan mo munang talikuran at sirain nang lubusan ang iyong lakas. Gamitin mo ito. At basagin mo ang huling daloy ng buhay sa iyong dibdib. Mabuhay ka sana, kailangan mong mabuhay. Mahal na prinsesa, Kung wala kang lakas ng loob na gawin ito, bumalik ka na lang at maging isang walang kwentang tao. ah, Chenner, huwag ka na mag-ensayo, umuwi na tayo kasama si Ina. Mabuhay ka at huwag mo na kaming iganti. Ha 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 ha. Wala kang silbi. Ni hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo? Pagkatapos ay gusto mo pa akong tapusin? Huwag kang makikinig sa kanila. Makinig ka sa tubig. Pakinggan mo sa lalim ng bangin na ito, ang tunay na buhay na nananatili rito. ang espada. Simula ngayon, wala ka na talagang mga ugat para sa lakas. Ang espiritu mo na lang ang meron ka. Nakakita ako ng isang espada kanina. Hindi ito ang unang beses na narinig mo ang tawag ng espada. Tumayo ka. Narito na ang iyong unang leksyon. Ano ang bagay na ito? Lumabas ito dahil naakit sa iyong dugo. Hindi na uubusan ng mga masasamang espiritu sa kailaliman. Ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag kang tumingin. Makinig ka. Hanapin mo ang pinakamahinang bahagi nito. Gamitin ang sitwasyon bilang sandata. At parusahan mo siya. Nagawa ko na. Sadyang hindi ka lang nawala. Ang pakikinig sa espada ay hindi tungkol sa pakikinig sa sandata. Ang hangin sa mga dahon ng kawayan ay isang espada. Ang ulan sa ibabaw ng bato ay isang espada. Kapag nagkaroon ng masamang balak ang tao, isa rin itong espada. Sino ka ba talaga? Bakit ka nakakulong dito? Isang tao na nagtiwala sa maling tao. Ang pangalan mo? Liyue. Liyue. Tandaan mo. Simula bukas. Tatalunin ko ang iyong mga kinatatakutan. Nasaan ba ako? Bloodpool. Ito rin ang lugar para sa lahat ng nag-eensayo ng pulseless sword na pinakamadaling makawala ng buhay. Naririnig mo na ang iyong espada, ngunit hinihila pa rin ito ng galit sa iyong puso. Ngayon, kailangang talunin mo na ang mga kinatatakutan mo, o kaya naman ay doon ka na lang maiwan. Chenner, iuuwi ka na ni nanay sa bahay. Hindi. Luchen, ang dapat mong pagbayarin ay nasa labas. Wala sa iyong nakaraan. Ha 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 ha. Kailanman ay wala kang maililigtas na kahit sino. Sa pagkakataong ito, wala na akong ililigtas. Magpaparusa na ako. Mula sa araw na ito, opisyal ka ng kabilang sa amin. Iniligtas mo ako? Tinuruan mo ako? Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Dalhin mo ako sa labas para pagmasdan ang buwan. Liyue,
Anong nangyari sa'yo? Ang heart-locking poison ay lumalala na. Ang tanging makatutulong sa akin ay ang 9 Yang Spirit Grass na nasa bangin. Liyue, huwag kang matulog. Tuwing ikapitong araw ang sumpong ng lasong ito, at kapag hindi ito napigilan, mauubos ang lakas ng puso ko. Paano kita ililigtas? Sa silangang bahagi ng Medicine Valley, may isang 9 Yang Spirit Grass doon. May lason sa hangin doon, at may mga patalim na hangin, pati na rin ang tagabantay ng gamot. Paglabas dito, dumaan ka muna sa Tingfeng Plank Road, tawirin ang lason sa hangin, at sa huli ay akyatin ang Vine of 10,000 Bones. Bakit hindi ikaw ang pumunta? Ang lason sa loob ng katawan ko ay nakatali sa mga kadenang ito. Kapag lumitaw ang lason, hindi ako makaalis ng 10 hakbang mula sa lawang ito. At ang lason sa hangin doon ay sadyang sumisira sa daluyan ng enerhiya. Hindi makakapasok ang iba, pero dahil wala kang ganoong daluyan, ikaw lang ang tanging makakadaan sa daang iyon. Ang ihip ng hangin? Nine Yang Spirit Grass. Pakinggan mo. Liyue. Talagang nabawi mo ito? Hindi ka pa naman mawawala, di ba? Tres Dayas. Kaya lang nito akong suportahan sa loob ng 3 araw. Kung gayon, ilalabas kita rito sa loob ng 3 araw. Napigilan na ng 9 Yang Spirit Grass ang lason. Ngayon, maari na nating putulin ang mga kadena. Paano? Makinig ka. Ang bawat kadena ay may isang bahagi na pinakamatingkad. Masasaktan ka. Ituloy mo. Luchan, putulin mo. Umaga na. Dito tayo. May naririnig akong ingay sa ibaba ng bangin. May utos si Bise Punong Bulwagang Pei. Ang lalaking iyon na si Pamilya Lu. Hindi pa siya tapos hanggat walang pruweba. Bago lumubog ang araw ngayong araw, kailangang mahanap niyo siya at siguraduhin tapos na siya. Ang tatigas ng loob ng mga kasama ni Pamilya Lu. Hanggang sa huli ay pinoprotektahan pa rin nila ang basurang ito. Mapapahamak ka lang kapag lumabas ka ngayon. Kinuha nila ang pag-aari ng pamilya Luko. Hintayin mo ako. Sino iyan? Lumabas ka. Luchan? Buhay ka pa pala talaga. Ibalik mo sa akin ang kwintas. Kung gusto mo, kunin mo. Bise Punong Bulwagang Pei. Ikaw nga talaga, bata ka. Nahulog ka na sa ganoong kataas na lugar, pero nakaligtas ka pa rin. At may kasama ka pang babae. Tamang-tama, tatapusin ko na kayong dalawa.
Noong gabing pinatalon kita sa bangin, isang malaking pagkakamali iyon, ngunit sa araw na ito, ako na mismo ang tatapos sa iyo. Noong hinarang ng ina ko ang iyong mga atake, iyan din ang eksaktong sinabi mo. Masyadong matigas ang loob ng nanay mo. Bago pa siya nawalan ng hininga, ay nakiusap pa siya na huwag ka nang habulin. Ngayon, papupuntahin na kita sa kinaroroonan niya. Maliit na bagay lang iyan, matatawag mo ba talaga itong galing? Iyang mga kasamahan mo sa pamilya Lu ay isa-isang nabaon sa masamang kapalaran. Ang tatay mo naman ay mas katawa-tawa kahit na alam niyang hindi na niya kaya. Sinubukan pa rin niyang humarang sa harap ko. Naririnig kita. Ano? Ikaw! Ito pa lamang ang unang pagbabayad. Hindi ito basta isang Lingxiao Pavilion na pangkaraniwang kautusan. Ang tatak na ito, Kilala mo ba ito? Pwede ka na bang magsalita ngayon? ito ang killer order. At hindi lang ang Lingxiao Pavilion ang pwedeng mag-utos nito. Sino pa? Ang may karapatang maglabas ng utos na ito ay mas mataas pa sa Lingxiao Pavilion. Ang nag-utos na ubusin ang pamilya Luko ay hindi lang ang Peilai. Kailanman ay hindi lang siya. Kung gayon, isa-isa ko silang tatapusin. Kung pupunta ka sa Lingxiao Pavilion ngayon, ay wala ka nang babalikan. Gusto mo bang maghintay lang ako? Hindi ito paghihintay, kundi ang pag-aaral kung paano mabuhay para malipol mo silang lahat. Kakasanay mo pa lang sa sword listening, hindi mo pa kabisado ang hidden blade, at hindi ka pa marunong makihalubilo sa ibang tao. Nakita mo ba? Bago mo pa sila hanapin, ay itututok na nila ang kanilang mga armas sa buong mundo. Ang susunod na hakbang? Saan tayo pupunta? Papasok sa lungsod, papasok sa Wulin Assembly, at pagkatapos, ay alamin kung sino talaga ang nag-utos na ubusin ang pamilya Lumo. Dahil hindi lang iisang tao ang dapat mong pagbayarin. Mula ngayon, hindi ka na si Lu Chen. Sino na ako? Shenki, tandaan mo yan. Pagpasok sa loob ng bayan, kailangan mo munang matutong magpakumbaba. Walang silbi ang paghihiganti mo, mas mahalaga ang buhay mo. Tumingala ka. Anong pangalan mo? Kuya, niginignaw po ako. Shenchi po. Kasama ko ang kapatid ko para kumuha ng gamot. Siya. Huwag kayong humarang diyan sa pinto. Pasok. Qingpo powder, red ginseng, at cold leaf flower. Hindi mura ang mga gamot na ito. Magkano po lahat? $10 ang bawat isa. Ang reseta na ito, kailangang inumin ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw. Sige po. Kung hindi sapat ang pera mo, pwedeng iwan mo rito ang kasama mo. O kaya naman, magbayad ka ng buhay mo. Magtatrabaho po ako. Ang gamot, ibigay niyo muna sa kanya. Kailangan ng tagabuhat ng mga gamot sa likod. Magtrabaho ka hanggang gumabi. Pambayad yon sa kalahati ng gamot. Kapag nagtamad-tamaran ka, lumayas ka rito. Akin na ang gamot. Nagbuhat ka ba talaga ng mga gamot? Bakit? Ano pa bang dapat kong gawin? Tapusin ko na lang kaya ang mga tao para mas mabilis itong matapos. Kung kaya mong magtimpi, iyon ang tinatawag na tunay na pagtitimpi. Kapag hindi mo kaya, puro yabang ka lang. Hindi ka hiya-hiya, ang yumuko ka muna sa ngayon. Kapag dumating ang oras na magaling ka na at hindi na sila makatingin sa iyo, doon mo masasabing nanalo ka. Lingxiao, Pavilion Young, Pavilion Master, Pei Wujin. Tumabi kayo.
Nakaharang kayo sa daan ko. Kaya niyo ba akong bayaran? Alisin mo ang paa mo. Narinig niyo ba yon? Isang taong nakasuot lang ng hamak na damit. Ang lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganyan. Bata, kilala mo ba kung sino ito, ang Young Pavilion Master ng Lingxiao Pavilion? Hindi lang ako hindi aalis, aapakan ko pa ito. Anong magagawa mo? Ganito, lumuhod ka. Pulutin mo isa-isa ang mga gamot sa sahig. Pagkatapos ay linisin mo ang bota ko at bibigyan kita ng ilang pirasong pilak bilang gantimpala. Hayaan mo na lang. Kapag kinalaban mo ang Lingxiao Pavilion, katapusan mo na. Hindi ka ba nakakaintindi? Oh, itong palamuti mo, mukhang hindi ito pag-aari ng isang mahirap na tulad mo. May bala ka bang umiwas? Kinayayamutan ko ang ganyang klaseng tingin. Para kang aso, na laging nag-iisip na balang araw ay makakapanakit ka rin. Huling pagkakataon na ito, lumuhod ka. Sino yan? Batang Master Pei. Sa mismong harap ng pinto ng aking Ting Shui Tower, mang-aapi ka ng isang may sakit na mag-aaral sa gitna ng daan? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng iba kapag nalaman nila ito? Su Jiao Shui, balak mong makialam? Ang lugar na ito ay lungsod ng Qingyang. Hindi ito ang bakuran ng inyong Lingxiao Pavilion. Sige, ibibigay ko ang hiling mo ngayong gabi. Siguraduhin mo lang na hindi na tayo muling magtatagpo. Hindi kayang tangayin ng hangin ang korona, pero kaya mo. Miss, nagkakamali ka po ng taong kinakausap. Ngayon, mali pa rin ba ang tingin ko? Lumaban ka para sa akin, bibigyan kita ng posisyon, at bibigyan din kita ng gamot. Bakit ako? Dahil malinaw na kaya mo siyang tapusin, pero mas pinili mong tanggalin lang ang korona niya. Ipinapakita nito na hindi ka lang marunong lumaban, marunong ka ring magpigil. Kailangan ko ng taong aakyat sa entablado, at kailangan mo naman ng pagkakakilanlan para makapasok. Pagkalipas ng 3 araw, magsisimula na ang paligsahan sa martial arts. Ting Shu Villa mayroon dapat tayong isang tinitingalang panauhing tagapagtanggol, pero kagabi, pininsala ng iba ang kaniyang mga binti. Gawa ba ito ni Pei Wujin? Hindi mahalaga kung sino ang may gawa, ang importante, kung hindi lalahok ang villa natin sa paligsahan, ay kukunin lang ng iba ang pwesto natin. Labanan mo ito para sa akin? Mapapasayo ang mga gamot na ito, at itatago ko rin ang tunay mong pagkakakilanlan. Sige. Kung gusto mong mahanap ang tunay na nag-utos na tapusin ang mga tauhan ni Pamilya Lu, kailangan mong makisali sa larong ito. Pangalan? Shenchi. Wala na bang tao ang Tingshu Villa? Nagpadala pa sila ng mukhang sakitin. Tignan nyo ang hitsura niya, parang isang ihip lang ng hangin ay matutumba na. Simula ngayon, kinakatawan mo na ang Ting Shu Villa. Huwag kang basta-basta magpapatalo. Binibining Su, ubos na ba talaga ang tao sa Tingshu Villa? Kaya kumuha ka ng guwapong lalaki para mapahamak lang dito? Kung mananalo ba kami o hindi, sa arena na lang natin malalaman. Bata, pag-akyat mo rito sa itaas, kung luluhod ka at susuko agad, baka sakaling limitahan ko ang parusa sa iyo. Para sa unang round, ang panauhing tagapagtanggol ng Tingshu Villa na si Shenchi ay makakalaban ng sektang Tieshan na si Chen Kui. Kaya ba talaga niyang lumaban? Aakyat lang siya roon para magpakapahamak. Hahayaan kitang mauna. Ayaw kong sabihin ng iba na nambubuli ako ng sakitin. Huwag na, hindi kailangan.
Hoy bata, kung luluhod ka ngayon, ay hindi pa huli ang lahat. 3 hakbang. Ano? Sa loob ng 3 hakbang, matatapos ka na. Hahaha. Nababaliw na ba siya? Kaya siyang tapusin ni Chen Kui sa isang saksak lang. Hahaha. Tingnan natin kung ilang beses ka pa makakaiwas. Tatlong hakbang. Nanalo talaga siya? 3 hakbang. 3 hakbang lang talaga. Ang hanay ng Alliance Leader. Narito na po ang Wulin Alliance Leader. Bakit siya ang nandito? Pagbati po sa ating pinuno. Kilala mo ba siya? Hindi. Lumayo ka sa kanya. Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Sabi ko sa'yo. Lumayo ka sa kanya. Narito ang ating pinuno. Magiging boring naman kung isa-isa lang ang labanan. Bakit hindi tayo magkaroon ng hamon? Para maipakita ng mga mahuhusay sa bawat sekta, ang tunay nilang galing sa harap ng pinuno. May punto ang sinabi ni Batang Pinuno ng Alyansa. Tamang-tama rin ito para mabigyan ng pagkakataon ng mga nakababata. Tama iyan. Pinapayagan ko. Ito ang utos ng ating pinuno. Bubuksan ang arena ngayong araw para sa mga hahamon. Lahat ng sekta ay malayang lumaban. Maaari ka pang umatras hanggang may oras pa. Si Pei Wujin ay nandito para sa'yo. Ikaw pala? Ano ang sinabi mo? Hindi ako bababa. Ang tagapagtanggol ng entablado, ang panauhing opisyal ng Tingshu Villa, si Shenki. Ang mga hahamon ay maaaring sumalang ng salit-salit. Kung sakaling wala ka na pagkatapos nito, masasayang lang ang gamot na ibinigay ko sa iyo. Hinding-hindi ako matatalo. Tandaan mo, ako ang taong tatapos sa'yo. Tatlong laban na may 3 tao, pero ni dulo ng paa niya ay hindi nila nasagi. Wow. Hump. Ang isa-isang laban ay masyadong mabagal. Tingnan natin kung ilang round ang kaya niyang itagal. Sa pagbisita ng pinuno ng alyansa, magbubukas tayo ng espesyal na laban. Maaaring sumubok ang 10 pamilya ng sunod-sunod at walang limitasyong pagpapalit. Kapag umatras ang tagapagtanggol, ituturing itong pagkatalo. Hindi iyan kasama sa mga patakaran. Ngayong narito ang pinuno, natural lang na mababago rin ang mga patakaran. Umatras ka na ngayon kaya pa kitang protektahan. Sakto, para hindi ko na kailanganing isa-isahin pa sila. Ipinagbabawal ang mga lason na karayom sa arena.
tinamaan siya. Nanalo na naman siya. Mag-isa niyang tinalo ang bato na pintuan. Kayong mga inutil, pagkatapos ng mahabang labanan, ay hindi nyo pa rin kayang tapusin ang lampang yan. Ngayon, ako na mismo ang tatapos sa iyo. Subukan mo. Sa tingin mo ba, dahil natalo mo ako ng isang beses, ay may karapatan ka na talagang humarap sa akin? Napakarami mong satsat. Ikaw pala yan. Ang walang hiyang pamilya Lu na hindi pa tuluyang nawala. Lu Chen? Lu Chen? Hindi ba tapos na ang lahat sa pamilya Lu? Hahaha. Kaya naman pala ang tingin mo sa aming Ling Xiao Pavilion ay parang asong ulol. Eksakto lang ang araw na ito para sa isang nakatakas na tulad mo ay tatapusin na kita. Dakpin siya, mga disipulo ng Ling Xiao Pavilion. Kunin ang natitirang kampon ng pamilya Lu. Idinadaos dito ang paligsahan sa sining ng pakikipaglaban. Hindi ito ang likod bahay ng Ling Xiao Pavilion para sa inyong pananakit. Ikaw? May utang kang 300 buhay sa pamilya Lu? Sinasabi mong may utang akong pamilya Lu buhay sa'yo? Nasaan ang ebidensya? Bago mawala si Pei Li, ito ang nakuha mula sa kanya. Isang badge lang at nagawa mo pang hamakin ng ating pinuno, dakpin siya agad. Kapag nagsasalita ako, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang sumabat? Ang pagtitipong ito ng martial arts ay hindi para sa mga personal na alitan. Dahil hawak mo ang bagay na iyan, bukas, dalhin mo iyan sa mansyon at harapin mo ako. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Maaaring hindi ka maniwala. Pero kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka. Nababaliw ka na ba? Sa harap ng lahat sa martial arts world, ay siningil mo ang pinuno? Alam mo bang muntik ka nang mawalan ng buhay? Muntik lang, hindi pa naman nangyayari. Kayo ang mag-usap, pero babalaan kita. Sa pagpunta sa mansyon bukas, isipin mong mabuti bago ka tumuloy. Matagal mo nang alam ang tungkol sa tatak na ito, at matagal mo na rin siyang kilala. Ano ang itinatago mo sa akin? Noong una mo palang nakita ang tatak na ito, ay naging balisa ka na. Nang makita mo siya sa pagtitipon ngayong araw, lalo kang naguluhan. Liyue, sino ka ba talaga? Huwag kang pupunta sa mansyon. Bakit? Dahil hindi siya kung sino lang, siya ang aking ama. Ulitin mo. Si Xiao Tiangke, ang aking ama. Mula nang nasa hukay pa tayo, tinuruan mo ako, sinagip mo ako, sumama ka sa akin. Alin ba rito ang totoo? Ang pangalan ko, totoo iyon. Totoong niligtas kita. Ngunit ang paglihim ko sa iyo ay totoo rin. Natatakot kang baka tapusin kita. Natatakot ako na kapag nalaman mo, ang bawat pagtingin mo sa akin ay mapapalitan na lang ng galit. May nangyari ng masama. Nasa kabilang kalsada na ang mga tao ng mansion, pero ang mga tauhan ni Pei Wujin ay sabay ding dumating. Dalawang grupo. Ang isa ay tila gustong kang anyayahan, ngunit ang isa naman ay gustong wala ka na mamayang gabi.
Hindi tayo pwedeng manatili rito. Tara na. Sabi mo, huwag akong pumunta sa mansion, at ngayon naman ay pinatatakas mo ako. Hindi lang mga tauhan ng ama ko ang dumating ngayon, pati na rin si Pei Wujin. Hindi kanya hahayaang umabot pa sa bukas. May 100 pa sa likod na eskinita. Kung magtatagal pa tayo ay hindi na tayo makakaalis. Luchen, hindi ka makakaalis ng buhay sa lungsod ng Qingyang ngayong gabi. Narito rin pala siya. Tamang-tama para matalo ko silang lahat. Dumaan tayo sa daan sa bundok ng Niebe sa Hilagang Gate. Habulin sila. Kahit wala na silang buhay, may uwi lang sa akin ang kanilang mga ulo. Liyue, May templo ng Niebe sa unahan. Pumasok tayo roon. ang sugat mo ay patuloy na bumabaha. Ako ang haharap sa kanila. Hindi mo kaya. Masyadong marami sila. Ikaw, Tinuruan kita kung paano makinig sa espada, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi ko kayang magparusa. Ay baba mo ako. Ay iikot sila ng daan. Hindi magtatagal ang templo. maupo ka. Gagamutin ko ang sugat mo. Alam mo naman na ang Xiao Tiangke ay kaaway ko. Kaya nga hindi ko agad sinabi. Akala mo ba, kapag itinago mo, ay magiging balewala na lang ang lahat? Sa sagot na hinahanap mo, kasama ako. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko masabi. Nasa loob lang sila. Ay sarado ang bundok. Huwag niyo silang hayaang makatakas. Lagot na. Ang lason mo. Lumalabas na. Huwag kang lalapit. Kapag hinawakan mo ako, mapapahamak ka. Huwag kang magsalita. Tumingin ka sa akin. Ha 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 ha. Hindi mo sila maililigtas. Wala kang kahit sinong maililigtas. Luchen, bumalik ka. Ang nakikita mo ngayon ay hindi ako. Ha 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 ha. Ikaw? Bakit parang wala lang sa'yo? Moonbreaking Heart Sutra ay nakalaan para pigilan ang masamang enerhiya. Ang iyong kakaibang kondisyon ay maaaring makasakit sa iba pero hindi sa akin. Kaya, ikaw lang ang tanging pwedeng humawak sa akin? Sa ngayon, ako lang talaga. Sigurado ka bang hindi ka masasaktan sa akin? Ha? Ang kwintas na ito. Kanino galing ito? Sa nanay ko. Noong gabing nangyari ang trahedya sa pamilya ko, isinuot niya ito sa kamay ko. Nakita mo na ba ito? Nakita ko na ang kabilang kalahati nito. Saan? Sa loob ng mansyon ng alyansa. Sa loob ng lihim na silid ng aking ama. Isang taon na ang nakalipas. Pumasok ako nang walang pahintulot sa lihim niyang silid. Doon sa loob, nakita ko ang pangalan mong Pamilya Lu.
Nakita ko ang tanda ng Juwesya. At nakita ko rin ang kalahati ng kwintas na ito. Kaya noon mo pa pala alam? Tinanong ko siya tungkol doon. Pero wala siyang sinabi kahit ano. Kinaumagahan, ipinatapon na ako sa kalaliman. Siya ang nagkulong sa iyo doon. Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo ba? Sa lugar na iyon sa kalaliman, may kung sino lang na pwedeng magkulong sa akin? Bakit sumasama ka pa rin sa akin? Alam mo naman na darating ang araw na hahanapin ko siya para pagbayarin. Dahil doon sa kalaliman? Ang kauna-unahang taong naglakas loob na palayain ako sa tanikala ay ikaw. At ikaw lang ang tanging gumawa noon. Huli na ang lahat. Boss, yung lalaki sa loob ay mahina na at pagod na. Bakit hindi na lang natin? Gusto ko siyang buhay. Matagal mo nang alam na mahahanap ka niya? Ang lason sa puso ay hindi lang basta lason, ito rin ay isang bakas ng dugo. Anong ibig mong sabihin? Simula noong araw na dinala niya ako sa dilim, nilagyan na ang katawan ko ng tatak para masundan. Kahit saan pa ako magpunta, mahahanap at mahahanap niya ako. Ito ang dahilan, kaya hindi ko masabi sa iyo noon. Hindi dahil sa kung sino ako, kundi dahil habang kasama mo ako, siguradong mahahanap ka rin niya. Yuer, lumabas ka. Bilang ama mo, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Pumarito ka. Bakit mo kailangang tapusin ang pamilya Lu? Ibigay mo siya sa akin at isasama kita pabalik. Nagtatanong ako sa iyo. Bakit kailangang ang pamilya Lu? May mga bagay na hindi mo dapat malaman. Huwag mo na siyang tanungin dahil hindi siya magsasalita. Yuer, kakampi ka ba sa kanya laban sa akin? Ikaw naman ang naunang kumalaban sa akin. Liyue, Yuer, tumabi ka. Ang taong gusto mo ay hindi sasama sa iyo. Hindi mo siya kayang protektahan. sige, subukan natin. Bitawan. Pamilya Lu, bata, hindi mo dapat ginamit ang estilong iyan ng martial arts. At lalong hindi mo na dapat ipinagpapatuloy ang buhay mo. Talaga bang para sa kanya ay lalabanan mo ako? Mula noong araw na ikinulong mo ako sa kadiliman, ay hindi na kita itinuring na ama. Luchan, anong ginagawa mo? sa pagkakataong ito, ako naman ang magliligtas sa iyo. Liyue? Liyue. Liyue. Dakpin sila. Hanapin si Yuer. Kailangan nyo siyang makita. Napakataas ang pinaglagakan niya. Wala na siya. Ulitin mo ang sinabi mo.
tapusin siya. Liyue. Liyue. May utos ang Yang Pavilion Master, iuwi niyo siya. Ah, Lu Chen, huwag kang maging katulad ng taong pinakaayaw mo. Ngayong wala ka na? Lahat sila ay kailangang magbayad para sa iyo. Ikaw? Saan mo ba talaga balak pumunta? Lingxiao Pavilion. Ngayong paghahanap sa bundok, nagbigay ng maraming pabuya si Yang Pavilion Master kapag nakuha na natin ang batang nagngangalang Lu. Ang maputi ang buhok ay si Lu Chen. Nasaan ang pasukan? Ikaw, talaga bang may lakas ka ng loob na pumunta doon? Tinatanong kita kung nasaan ang pasukan. Sa, Hi, 7 taluktok ng North Ridge, ang pinakamataas na gusali doon, ang pangunahing silid. Yang Pavilion Master, ang bulwagan, ang istasyon sa Silangan at Kanluran, lahat ay nawala na. Sa loob ng isang gabi? Kahit saan siya magpunta, ay mayroong nasasaktan. Walang makapigil sa kanya. Ipasara agad ang bundok. Gamitin ang pananggalang na espada. Ilak ito. Hayaan siyang pumunta rito. Gusto kong makita kung ang isang baliw na tulad niya ay makakapasok sa aking Lingxiao Pavilion. Liyue, isasama ko sila para puntahan ka. huminto kayo. Narito kayo sa Lingxiao Pavilion na tarangkahan? Ang sinumang pumasok nang walang pahintulot. Buksan ang pinto. Sino ka sa tingin mo? Proteksyong sword array, parusahan sila. Akala nyo ba makikinig sa inyo ang sarili ninyong mga espada? Talagang dumating ka. Ngayong gabi sa Lingxiao Pavilion, walang ititira. Pakinig ang lahat sa buong sekta. Tapusin siya. Hindi siya tao. Magsialis kayo, bilis. Talaga bang naniniwala ka na kaya mo mag-isang pabagsakin ng Lingxiao Pavilion? Hindi lang ako basta naniniwala. Ginagawa ko na ito.
Huwag niyo akong tapusin. Huwag niyo akong tapusin. Ano ba ang gusto mong malaman? Sasabihin ko ang lahat sa'yo. Noong gabing nahulog si Liyue sa bangin, nandoon ka rin. Paunahin na kitang magbayad sa kanya. Akala mo ba ang sumira sa inyong pamilya Lu ay ang pinuno? Nagkakamali ka. Ang talagang gustong puksain ng pinuno mula noon pa man. Sa wakas, nandito ka na. Naubos ko na ang mga tao mo. Nasaan si Liyue? Gusto mo bang pagbayarin ako para sa pamilya Lu? Sige. Pero may isang bagay na dapat mong tandaan. Ang gusto kong ubusin ay hindi ang inyong pamilya Lu, kundi ang iyong ama. Ulitin mo ang sinabi mo. Ang gusto kong tapusin ay hindi ikaw, pamilya Lu, kundi ang ama mo. Wala na ang aking ama. Nawala siya sa kamay ng mga tauhan mo. Si Lu Zhongshan ay hindi mo tunay na ama. Siya ay iyong tiyuhin, ang taong nagpalaki sa iyo. Ito ang kalahati. 16 na taon nang nakakaraan, iniwan ito ni Lu Xuanyuan. Lu Xuanyuan? Ito ang tunay mong ama? Si Lu Xuanyuan. 16 na taon nang nakakaraan, bumalik si Lu Xuanyuan galing sa Hilagang Ilang. Dala niya ang eskrolyo ng pagpuksa ng kasulatan ng paglikha at dala rin niya ang isang lagusan. Gusto niyang buksan ang pintuan ng langit gamit ang dugo ni Pamilya Lu para magbukas ng daan para sa mga nilalang mula sa Hilagang Ilang. Imposible. Maaari kang hindi maniwala, pero itinago ito ni Lu Zhongshan sa loob ng 16 na taon at pinasan niya ng 16 na taon ang pagiging ama sa iyo. Pinuno ng alyansa, isang mabilis na ulat mula sa 3 lungsod ng Hilagang Kaparangan. Nasakop ang Haishakou noong nakaraang gabi. 3 lungsod ang napinsala. Ang pinuno nila ay nagpakilala bilang si Lu Xuanyuan. Nakita mo ba gamit ang sarili mong mga mata? Opo, nakita ko. Ang taong iyon ay nakatayo sa tuktok ng kuta, nakasuot ng itim na kapa. At ang gamit niya ay ang Pamilya Lu na espada. Sa likod niya ay maraming mga nilalang na hindi tao. May mga marka sa noo nila para silang galing sa ilalim ng lupa. Matagal mo nang alam na hindi siya nawala? Alam ko lang na darating ang araw na babalik siya. Noong gabing dumating ako sa Pamilya Lu, ay binuksan na niya ang pintuan ng langit sa unang pagkakataon. Hinarang ako ni Lu Zhongshan, hindi para sa ama mo, kundi para protektahan ka at ang ina mo. Nawala na sa isip si Xuanyuan? Pero ang bata ay inosente. Nakikiusap ako kay pinuno ng alyansa na magtira para sa angkan ng Pamilya Lu. Ang utos ko ay pagsasara ng pinto, hindi ang paglipol sa lahat. Pero tauhan ko si Pei Li, ang kasalanan ito ay hindi ko matatakasan. Sa pagsasabi mo lang na hindi mo matatakasan? Gusto mo nang burahin ang 300 buhay na nawala? Kung gusto mong maghiganti, hihintayin kita. Pero hindi ngayon. Bakit? Dahil ngayon, mas dapat mo siyang parusahan kaysa sa akin. Noon ay hindi tuluyang bumukas ang pintuan ng langit dahil ang Lu Xuanyuan ay may kulang na isang bagay. Ano? Ang huling dugong buhay ng Pamilya Lu na walang iba kundi ikaw. Ako? Hindi kanya gustong tapusin, ikaw ang susi na kailangan niya. Bumagsak na ang Hilagang Ilang. Ano naman ang kinalaman namin doon?
Kunin muna natin si Lu Chen para hindi na gumulo pa ang sitwasyon. Tama. Dahil anak siya ni Lu Xuanyuan, dapat lang na ikulong muna siya. Kapag nawala ang Haishaku, makakapasok ang mga kaaway sa loob ng kalahating buwan. Kung hindi nyo pa rin alam kung ano ang dapat unahin, ako na ang magdedesisyon para sa inyo. Ah! Nay! Ikaw ba si Pamilyang Lu? Nakita mo ba siya? Tumayo siya sa harap ng itim na pinto at may sinabi, "Hayaan ang huling lahi ni Pamilya Lu na saksihan ang pagbubukas ng pinto. Ang espadang gamit niya ay kamukhang-kamukha ng sa iyo." Ang babala sa Haishaku, may apoy na sa Haishaku. Nasa panganibang bansa, lahat ng pangkat ay dapat nang pumunta sa Hilaga ngayong araw. Kung ang tanging hangad mo pa rin ay tapusin ako, manatili ka na lang dito. Pero kung gusto mong malaman ang katotohanan, sumama ka sa akin sa Hilagang Ilang. Bukas na ang pinto. Lumalabas sila mula sa dilim at ang buong kalsada ay nawala na. Ah! Hindi ka kabilang sa mga sundalo ng hangganan. Sinong nagdala sa kanila rito? Isang lalaking nakaitim na kapa. Nakatayo siya sa tuktok ng pader ng lungsod. Pinagmamasdan ang pagkawala ng buong lungsod. At sinabing ito ay para sa mga tao sa labas ng Pamilya Lu. Ang ikalawang malaking pagkakautang na dapat bayaran. Sinabi rin niya na ang mundong ito ay may utang kay Pamilya Lu. At unti-unti niya itong babawiin. Dumating ka pa rin pala. Hindi ako nandito para sa iyo. Alam ko. Para ka sa kanya. Pinuno ng alyansa. May natukrosang malaking banda sa labas ng Heishaku. Sa loob ng hindi higit sa 30 minuto ay makakarating na sila sa tarangkahan. Pagkatapos ng gabing ito, kung gusto mo pa rin akong tapusin, ay hindi ako tatakas. Pagkatapos parusahan si Lu Xuanyuan, ikaw naman ang susunod. Sige. Magpakatatag kayo. Kuya! Hindi na sayang ang pagprotekta sa iyo ni Lu Zhongshan. Liyue. Harangan niyo sila
Huwag niyo silang hayaang makapasok. Liyue, Tumingin ka sa harap. Hindi ito ang oras para magtuliro ka. Kuya? ilayo mo siya rito. Ikaw. Sino ang babaeng iyon? Kakampi ba siya o kalaban? Liyue, Ah, tumingin ka sa akin. Ako si Lu Chen. Liyue, hindi mo na ba ako nakikilala? Yuer. Nawawala na siya sa sarili. Sinasaktan niya ang lahat ng makita niya. Huwag niyo siyang gagalawin. Nasa ilalim siya ng gayuma. Kapag hindi natin siya pinigilan, mas marami pa ang mawawala. Sinumang mangahas na humawak sa kanya, ay reresbakan ko muna. Yuer, gumising ka. Hindi ako makikipag-away sa iyo. Panginoon? Hindi pa matatag ang marka sa kaluluwa ni Yuenu kapag nagpatuloy pa sa pagtawag ang batang iyon. Kung hindi matatag, dagdagan pa ang ialing na dugo. Tingnan mo ako? Hindi ba't sinabi mo na gusto mong lumabas para tumingin sa buwan? Liyue, Pumasok na sa loob ng lungsod ang taong nakaputing damit. Sinira niya ang bitag na apoy sa kanlurang pader. Liyue, tumigil ka. Salamat. Maraming salamat po. Naaalala mo pa ba ito? Sabi mo, ang kabilang kalahati ay nasa Alliance Leaders Mansion. Sabi mo pa, sa gitna ng kailaliman, ang kauna-unahang tao na nagpalaya sa iyo mula sa tanikala ay ako. Lu Chen, umalis na tayo. Ano? Liyue.
Tatay, nagmamakaawa po ako sa inyo. Maraming salamat po. Pinuno ng alyansa. 3 hampas na lang, siguradong masisira na ang talangkahan ng lungsod. Hindi lang ako nakikinig sa isang espada, kundi sa buong lupain ng lungsod na ito. Anong balak mong gawin? Poprotektahan ang lungsod. Itaas. Hala? Ang daming espada. Mag-isa siyang bumuo ng kuta gamit ang libu-libong espada sa buong lungsod. Tama na yan. Kapag pinagpatuloy mo pa, pakatuluyan ka nang mawala. Kaya ko pa. Hindi pa tayo ligtas. Pinuno ng alyansa. Ang babaeng nakaputi ang sumisira sa ating depensa. Kapag hindi pa natin siya tinapos, hindi natin mapoprotektahan ang Haisako. Kampo ng crossbow, sumunod ka sa utos. Sa oras na makita mo ang nakaputing iyon. Huwag! Hindi siya maaaring mawala. Hindi ka ganyang tao. Magising ka na at tingnan mo ng mabuti. Abis, naputol na kadena, templo ng niebe, ang buwan, ang lahat ng ito. Nalimutan mo na ba? Kung gusto mo kong tapusin, sige lang. Pero alalahanin mo muna kung sino ako. Lu, Baliw na siya. Takbo. Lucien, kapag hindi mo siya pinarusahan, ang mga tao sa lungsod ang mawawala. Hindi na natin sila kayang pigilan. Umatras na kayo sa loob. Hukbo, tipunin ang mga natira sa hanay. Mga mamamayan, atras. Matagal mo nang alam na magiging ganito siya? Alam kong may marka sa loob ng katawan niya, pero hindi ko inakalang. Gagamitin ni Lu Xuanyuan ang marka ko para sumumpa. Ipaliwanag mo ng maayos. Nilagyan ko siya ng blood tracking seal para mahanap siya, hindi para saktan siya. Pagkatapos ng tira ni Templo ng Niebe, si Lu Xuanyuan ay ginamit ang koneksyon ng aming dugo, sinundan ang selyo ng dugo at ang sumpa mula sa itim na pinto ay inilipat sa loob ng kanyang katawan. Sa ngayon, hindi na ang sarili niya ang kumokontrol sa kanya, kundi ang sumpang iyon. Sana sinabi mo agad. Sa buong buhay ko. Pinakamagaling ako sa pagtatago. Hindi ko naprotektahan si Pamilya Lu ng gabing iyon at si Yuer ay hindi ko rin naprotektahan sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mga tao sa lungsod na ito, dapat ko silang maprotektahan sa pagkakataong ito. Ano ang gagawin mo? Ang dugo sa aking ugat ay pwedeng tumawag sa kanyang kaluluwa
at pwede ring sumira sa kanyang sumpa. Kunin mo kung gusto mo siyang iligtas. Hindi ito limos dahil utang ko ito sa kanya at utang ko rin ito sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang mawala pa sa harap ko. Alam kong naririnig mo ako. Sumama ka na sa akin pabalik. Ang sinumang humarang sa akin ay papatalsikin ko. Kung ganoon, ay subukan mong alalahanin kung sino ako. Pumasok ka. Bumalik ka rito. Liyue, tumingin ka sa akin. May tumulo ng kaunting mancha, ngunit ang kanyang diwa ay tila nakakandado pa rin sa labas. Anong ibig mong sabihin? Tila hindi siya magising hindi dahil sa mga sugat, kundi dahil ayaw bumalik ng kanyang kaluluwa. Ang putol na tanikala sa bangin, ang templo sa Niebe, at ang buwan. Sabi mo noon, isang araw ay ilalabas kita para makita ang buwan, ngunit hindi ko pa iyon nagagawa. Hindi mo maaaring talikuran ang pangako mo. Liyue, Buhay ka pa? nandito ako. Kumising ka rin? Ang huling balumbon ay nasa kailaliman sa ilalim ng hanyutay. Lu Chen, huwag mo siyang hayaang manalo. Nagising siya sandali. Ang sabi niya, ang huling balumbon ay nasa kailaliman. Nang ikulong ko siya noon sa kailaliman, hindi lang para parusahan siya. Hinahanap ko rin ang huling balumbon ng kasulatan ng paglikha, ngunit hindi ko ito makita. Kaya? Ikaw lang ang tanging makakapunta. Sa 3 tomo ng tadhana, mula sa simula hanggang sa dulo, ang bawat pahina ay hindi para manakit, kundi para magpahinto. Ang may hawak ng espada, kayang magpabagsak ng 10,000 katao. Ngunit ang walang espada, kayang pahintuin ang lahat ng digmaan sa mundo. Uncle? Inay? Jenner, kung umabot ka man sa puntong ito, dapat ay maintindihan mo na. Gusto naming mabuhay ka. Mula noon pa man, hindi para tapusin ang lahat para sa pamilya Lu. Kundi para sa mga oras na ikaw ay punong-puno ng galit, ay makuha mo pa ring ibaba ang iyong sandata para sa mundo.
Ang mundo na walang espada ay hindi nangangahulugang walang sandata, kundi hindi na hinahayaang may maparusahan ang espada. Ano? Kuya, Lucien, huwag mo siyang hayaang manalo. Dati ang akala ko, ang pinakamalakas na sandali ng isang espada ay kapag natatapos nito ang lahat. Ngayon ko lang nalaman na ang pinakamalakas na sandali nito ay kapag wala nang sinumang nagnanais pang humawak nito. Ama? Kung gusto mong buksan ang pinto, ako ang magsasara nito para sa iyo. Panginoon, bumukas na ang pintuan ng langit. Isang hakbang na lang ang kulang. Ang anak ko, darating na rin siya. Nandito na ako. Huli na ang lahat. Gaano pa kaya katagal makakatagal ang pinuno ng alyansa? Makakatagal ito hanggang sa makabalik ang dapat na bumalik. May dumaan doon. Hindi iyon nangangabayo. Parang lumilipad siya sa hangin. Lucien, Sa wakas, nandito ka na. Anak, huwag mo akong tawaging ganyan. at bakit naman hindi? Ang iyong buto, ang iyong dugo, at ang cold seed sa loob ng iyong katawan, alin sa mga iyan ang hindi galing sa akin? Cold seed? Ikaw ang naglagay nito. Kung hindi ko ginawa iyon, paano mo matitiis ang bigat ng Wujuan? At paano ka rin? Makakarating sa kinalalagyan mo ngayon? Ang pagkapuksa ng Pamilya Lu sa Abyss Lunar Quest at ang madugong labanan sa Hishako, ang lahat ng ito, pinanood mo lang? Siyempre, pinanood ko. Kung hindi kita itutulak sa bingit, paano mo gagawing isang tunay na sandata ang iyong sarili? Nababaliw ka na ba? Baliw? Ang mundong ito ang unang nagkanulo sa Pamilya Lu? Kung gagawin ko silang pambayad sa lahat ng nawala, ano ang mali doon? Kung luluhod ka ngayon, at ibibigay mo sa akin ang iyong dugo, hahayaan ko siyang mabuhay. hindi na natin kayang tumagal pa. Dahil kapag nagpatuloy pa ito, mauubos ang lakas mo sa kulog na kahoy. Yuer. Pinuno ng alyansa. Susunduin ko siya. Yuer, pasensya na at nahuli ang iyong tatay. Hindi na siya ang iyong anak, siya na ang aking susi. Kasalanan ko ang lahat dahil hindi kita ikinulong sa loob noon. Masyado kang mayabang. Tapusin na ito. Ama ko. Nakilala mo na ba ako ngayon? Hindi ko na kayang protektahan ang lahat. Ikaw na ang bahalang magsara ng pinto
At tungkol naman sa kanya, huwag mo na siyang iiwan mag-isa. Kung kanino man ang utos ng alyansa, siya ang magiging bagong pinuno. Lu Chen, pakiusap. Hawakan mo ang utos at pangunahan ang laban. Nagsusumamo kaming bagong pinuno na pangunahan kami sa pagbabantay sa pintuan. Hindi ko tatanggapin yan. Dahil sa akin, kung bakit wala na siya. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa taong naglagay ng sumpa. Ginawa niya akong proteksyon para manatiling matatag ang pinto gamit ako. Hanggat may natitira pang sumpa sa katawan ko, hindi tuluyang magsasara ang pintuan. Kung gayon, kailangan ka na muna naming ilayo. Huli na ang lahat. Nabuksan na niya ang pinto. Nakikita mo ba? Ito ang tunay na mundo, ito ang tunay na kapangyarihan. Wala na si Xiao Tianke, at hindi magtatagal. Bibiguin ka ring muli ng sangkatauhan. Pumanig ka sa akin? Mula ngayon, ang babantayan lang natin ay si Pamilyang Lu. Wala na tayong pakialam kung mamatay man ang mundo. Tama ka. Unang binigo ng mundong ito si Pamilya Lu. Hindi ako magiging pinuno para sa kahit kanino, at hindi rin ako susunod sa utos ng mundong ito. Pero wag mo ring asahan na mabubuksan mo ang pintong ito. Tingnan nga natin kung gaano karami talaga ang natutunan mo. Sapat na ang natutunan ko para mapaalis ka na dito. Hindi ba't gusto mong magligtas? Ngayon, tingnan natin kung sino ang kaya mong iligtas. Lu Chen! Sa buong mundo, walang espada. Nagsasara na ang pinto. Hindi. Bakit mo isinasara ang pinto? Alam mo ba kung ilang taon akong naghintay? Alam ko, kaya hindi kita tatapusin. Ang tinuputol ko ay hindi ikaw, kundi ang pintuan sa loob mo na nagpapabaliw sa iyo. Jenner, mas malakas ka sa akin. Wala na si Xiao Tianke. At ikaw ang nagpasara ng tarangkahan ng langit. Kaya ang pwestong ito ay nararapat lamang para sa iyo. Bagong pinuno ng alyansa, tanggapin po ninyo ang utos. Hindi ko yan tatanggapin. Sa buong buhay ko, napakarami ko nang ipinaglaban para sa ibang tao. Simula ngayon, hindi ko na pamumunuan ang mundo para kanino man. Kung talagang maaalala ninyo ang araw na ito, huwag niyo nang hayaan na may pangalawa pang Pamilya Lu na mawala dahil sa isang pangako. Naaalala ko na ang lahat. Ang kailaliman, ang templo sa Niebe, pati na rin. Ang huling hitsura niya noong tiningnan niya ako. Ang utang niya sa iyo, at ang utang niya kay Pamilya Lu, hindi mababayaran kahit habang buhay. Pero kahit papaano, sa huli, nabayaran niya na iyon sa iyo. Naalala mo pa ba?
kung ano ang ipinangako mo sa akin, na ilalabas mo ako para makita ang buwan. Gusto mo ba talagang bumalik doon? Tahimik at wala ng tao sa kailaliman ngayon? Sakto lang iyon para mapagtataguan ng dalawang tao. Tulong?